Akala ng Rusya ay matalino sila, pero kinailangan nilang harapin ang leader ng pro-Ukrainian group sa sarili nilang teritoryo. Kaya naglagay sila ng patong sa ulo nito. 500,000 ang ibibigay sa sino mang makakapagpatunay na patay na ang leader ng Russian Volunteer Corps, si Denis Kapustin. Walang pakialam ang Rusya kung saan o paano. Ang gusto lang ng Rusya ay ang ulo ni Kapustin. At nakuha nila ito. O akala ng Rusya ay nakuha na nila. Sa mahusay na operasyon, peke pala ang pagkamatay ng leader ng Russian Volunteer Corps na gawa ng Ukrainian spies. At dagdag pa sa kahihiyan, ang 500,000 na inalok ng Kremlin para dito. Si Kapustin ay nasa pondo ng digmaan ng Ukraine. Handang gamitin para suportahan ang pagtatanggol ng Ukraine laban sa espesyal na operasyong militar ni Vladimir Putin. Hindi agad na paghinalaan ng Russia nang kumalat ang ulat na drone strike ang pumatay sa leader ng Russian Volunteer Corps. Patay na si Denis Kapustin. Matagal ng problema ng Kremlin mula nang lusubin ni Putin ang Ukraine. Iyan ang sinabi ng iba't ibang news outlet noong Disyembre 2025, kabilang ang Moscow Times. Sa ulat nito, tungkol sa pagkamatay ni Kapustin, sinabi ng outlet na iyon, mismong ang Russian Volunteer Corps ang nag-anunsyo ng pagkamatay ng kanilang leader, na ayon sa kanila ay namatay sa harapan habang nakikipaglaban para sa Ukraine. Mayroon pang mga detalye na lalong nagpatibay sa buong kwento. Ayon sa Russian Volunteer Corps, si Kapustin ay nasa combat mission sa Zaporizhia, rehiyong matagal nang inaatake ng Russia noong 2025. Mahalaga ang isang tulad ni Kapustin sa rehiyong iyon dahil kailangan ng Ukraine ng bawat sundalong lalaban sa mabagal na pag-usad ng puwersa ng Russia sa nasabing oblast. Ayon kay Putin, mahalaga ito para sa Russia. Naglabas ng pahayag ang Russian Volunteer Corps. Maghihiganti kami. Denis, buhay ang iyong pamana para sa Russia. Mukhang perpekto ang lahat. Isang lalaki na isinama ng bansa sa Federal Registry ng mga terorista at ekstremista noong Marso 2020, napatumba gamit ang parehong uri ng mga drone na ginagamit ng Ukraine para patayin ang 10,000 sumasalakay na puwersang Ruso. Alam mo yung kasabihan na kapag parang sobrang ganda, kadalasan ay hindi totoo. Gayunpaman, naging matalino talaga ang Russian Volunteer Corps sa Ukraine sa pagpapakita kung paano umano namatay si Kapustin. Alam nilang hindi sapat ang pahayag sa pagkamatay ng leader ng Russian Volunteer Corps at pangakong paghihiganti para makuha ang gantimpala kay Kapustin. Kailangan magbigay ng ebidensya ng mga opisyal ng intelihensya ng Ukraine. Ang first-person view drone na ginamit umano sa pagpatay sa leader ng Russian Volunteer Corps ay naging perpektong paraan din sa pagkalap ng ebidensya. Nagre-record ng live na labanan ang first-person view drones mula sa kanilang pananaw. Ang isang pag-atake na isinagawa ng isa sa mga drone na ito ay magbibigay ng uri ng video na kailangan ng Kremlin bilang patunay na patay na si Kapustin. Yun ang ginawa ng Ukraine. Ayon kay Militani tungkol sa video na ipinadala sa mga awtoridad ng Russia noong Enero 2. Ayon dito, ginawa ng Ukraine ang video para protektahan ang commander at ilantad ang network ng kalabang ahente sa bansa. Noon, ang gantimpala ay dagdag benepisyo lang. At kapani-paniwala ang video. Inilathala ito sa Facebook ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine o Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Ipinapakita ng maikling video ang tila isang first-person view strike na parehong isinagawa na ng Ukraine at Russia ng maraming beses noon. 2 strike drone ang ginamit ng Ukraine sa video at ang una sa mga ito ang nagsagawa ng umano'y pag-atake. Sa video, makikita itong lumilipad sa ibabaw ng kalsada papunta sa minibus ni Kapustin. Ayon sa lumabas, ang leader ng Russian Volunteer Corps ay nasa loob pala ng minibus, bahagi lang ng palabas. Posibleng walang warhead ang first-person view drone ng Ukraine, kaya ginamitan lang ng editing tricks para magmukhang naputol ang video feed ng drone sa mismong banggaan. Naniniwala si Her na hindi pa sapat kahit ang direktang kuha ng takot na mukha ni Kapustin. Habang papalapit ang drone, may video rin mula sa isa pang drone. Matapos ang umano'y pag-atake, lumapit ang drone sa nasusunog na minibus na tumulong sa ilusyon. Nang pinagsama-sama ang mga kuha, makikita ng Russia na sumakay ang commander ng Russian Volunteer Corps sa minibus at tinamaan ng drone. Kasunod ng video ng parehong minibus na nababalutan ng apoy. Mukha itong totoo at kapani-paniwala pero peke.
Ibinunyag ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang kanilang panlilinlang noong Enero 1, halos agad-agad matapos makuha ng Ukraine ang tsekeng nagkakahalaga ng 500,000 na natanggap nila para umano sa pagpatay sa isa sa pinaka-wanted na tao ng Russia. Ayon sa Telegram, sinabi ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na matapos ang higit isang buwang espesyal na operasyon ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, naligtas ang buhay ng commander ng Russian Volunteer Corps, si Denis Kapustin, na itinuturing na personal na kaaway ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Natukoy din ang grupong nag-utos ng krimen sa espesyal na serbisyo ng Russia at mga tagapagpatupad nito. Dinagdagan pa ni Kirilo Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine at dating hepe ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, ang sakit ng Russia. Isinagawa ang operasyon. Nakatanggap din ang ating panig ng nararapat na halaga ng pondo na inilaan ng mga espesyal na serbisyo ng Russia para sa pagsasakatuparan ng krimeng ito. Sa ngayon, nasa Ukraine ang komandante ng Russian Volunteer Corps at naghahanda para sa mga itinalagang gawain. Ayon kay Budanov sa Telegram post ng HUR, 3 sunod na tagumpay para sa Ukraine. Naligtas si Kapustin ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine. Ibig sabihin, alam ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na target siya ng Russia at handa silang alisin siya. Ukraine. Ang unang pagdating doon ay tila hindi natuloy ang planong pag-atake kay Kapustin at ang ebidensya ng pagkamatay na kailangan ng mga puwersa ng Russia. Natukoy din ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang mga nagtangkang pumatay sa Russian Volunteer Corps leader. Dagdag pa, gaya ng napag-usapan, nakuha ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang gantimpala kay Kapustin bago nila pinatumba ang mga gustong pumatay sa komander. Produktibo ang operasyong iyon para sa Ukraine. Pero paano ito nagawa ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine? Tahimik madalas ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine sa operasyon. Siguro dahil alam nilang mas kaunti ang alam ng Russia tungkol sa ginawa ng Ukraine. Mataas ang tsansang ulitin ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang ganitong operasyon. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, tumagal ng halos 1 buwan ang operasyon ng pekeng pagkamatay. Kabilang dito ang pagtukoy ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine sa mga opisyal ng intelihensya ng Russia na nag-utos at sa mga operatibang inatasang pumatay kay Kapustin. Maraming haka-haka kung ano ang sumunod. Kung may mga operatibang inatasan sa asasinasyon, ipinapalagay na ibig sabihin nito na ang mga opisyal ng intelihensya na naghihintay ng balita tungkol sa pagkamatay ni Kapustin ay umaasa ito mula sa mga partikular na tao. Ibig sabihin, nahuli ng Ukraine ang mga balak pumatay, nakuha ang impormasyon, at inalis sila bago ang video na nagligtas kay Kapustin at nagbigay ng 500,000 piso sa Ukraine? Hindi tayo sigurado, pero mukhang iyon ang pinakamakatwirang hakbang, lalo na't kailangan ng Ukraine ng tamang paraan para makuha ang pera. Pero haka-haka lang iyon. Ang sigurado, hindi napatay ang commander ng Russian Volunteer Corps at hindi rin ito pagtatangkang itago ng Ukraine ang malaking pagkatalo. Alam natin yan dahil hindi lang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang nagsasabing buhay at maayos si Kapustin at naloko ang Russia. Kinumpirma ng leader ng Russian Volunteer Corps na sobra ang paglaki ng balita tungkol sa kanyang pagkamatay gamit ang mga salita ni Mark Twain. Noong Enero 4 iniulat ng The New Voice of Ukraine ang video statement ni Kapustin sa Telegram na ginamit ng leader ng Russian Volunteer Corps para patunayang buhay pa siya. Nagpasalamat si Kapustin sa mga sumali sa operasyon at inaming hindi niya inasahan ang malaking reaksyon sa balitang pagkamatay niya. Pinuri niya ang operasyong militar bilang ganap na tagumpay at sinabi na ang disimpormasyon ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine sa Russia ay sinadyang bahagi ng komplikadong operasyon, hindi palabas. Kinumpirma ni Kapustin na patuloy siyang nakikipaglaban kasama ang ibang voluntaryong sundalo. Nabuhayan ng pag-asa ang Russia nang akala nilang patay na ang isang delikadong tao. Pero nabigo sila nang malaman nilang buhay pa ito at patuloy na lumalaban. Kahit na gumastos ang Kremlin ng daan-daang libong dolyar, napahiya pa rin si Putin. Nakakagulat, hindi ito ang unang beses na naloko ang Russia ng ganitong matalinong panlilinlang ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, ginaya ng Ukraine ang ginawang pamemeke ng Security Service of Ukraine. Security Service of Ukraine sa pagpatay sa Russian journalist at kritiko ni Putin na si Arkady Babchenko. Noong Mayo 2018, iniulat ng pulisya ng Ukraine na si Babchenko
na naninirahan noon sa Kyiv ay binaril ng 3 beses sa likod. Ayon sa pulisya, natagpuan siyang duguan sa sahig at idineklarang patay habang nasa ambulansya. Muling natuwa si Putin kapag napapatahimik niya ang tinig na kumukwestiyon sa rehimen. Isang magandang araw ito para kay Putin, ngunit literal na isang araw lang ang oras na mayroon si Putin para ipagdiwang ang di-umano'y tagumpay na ito. Matapos ang 24 na oras mula sa di-umano'y pagpatay, lumitaw si Babchenko sa press conference at pinatunayan na buhay pa siya. Gaya ng kay Kapustin, ginamit ng Ukraine ang planong ito para tukuyin ang nagtangkang pumatay sa mamamahayag. Tulad ng sinabi ni Babchenko, baka may iba pang nailigtas mula kay Putin. Naligtas ako, pero mas mahalaga, napigilan ang mas malalaking teroristang pag-atake. Sabi ni Babchenko nang isiwalat niyang buhay pa siya. Ang taong gustong pumatay kay Babchenko, kasama ang dapat sanang mamamatay tao na inatasan sa trabaho, ay parehong nauwi sa kustodya ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, binatikos ang bagong taktika ng Ukraine noong 2018 pa. Tinawag ng Reporters Without Borders ang insidente bilang nakakabahala at kinondena ang ginawa ng Security Service of Ukraine. Bumatikos din ang ibang organisasyon gaya ng Organization for Security and Cooperation in Europe sa Ukraine dahil sa maling impormasyon. Gayunpaman, nangyari ang mga tugon na ito bago pa tuluyang sinakop ni Putin ang dati niyang kampanya ng agresyon. Lumipas ang panahon at pagsapit ng 2026 sinunod ng Ukraine ang plano nitong ginawa 8 taon na ang nakalipas. Ang dating pinupuna, ngayoy mukhang matalinong hakbang. Hindi napapansin ng Ukraine ang anumang puna at matatawa lang habang sinusubukan ni Putin alisin ang balakid sa kanyang paningin. Dahil naglaan ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ng halos 1 buwan para planuhin ang pekeng pagkamatay ni Kapustin, dapat tanungin kung bakit gumastos ng maraming resources para lang sa isang tao. May mga magagandang dahilan naman. Maaaring sabihin ng ilan na wala itong masyadong kinalaman sa pagkatao ni Kapustin mismo. Mas tumutukoy ito sa pamumuno niya ng organisasyong matagal ng problema sa Russia. Sa totoo lang, hindi naman si Kapustin ang pinakamaayos na tao sa mundo. Sa totoo lang, maaari siyang gawing halimbawa sa sinasabi ni Putin na may neo-Nazi sa Ukraine. Kahit mali ang pahayag ng leader ng Russia na pinamumunuan ng neo-Nazi ang Ukraine. Tama siya kung sasabihin niyang kabilang si Kapustin sa kategoryang iyon. Gaya ng sinabi ng Novaya Gazeta sa ulat nito noong Disyembre 27, 2025 tungkol sa di-umano'y pagkamatay ni Kapustin, may makulay na nakaraan ang leader ng Russian Volunteer Corps. Noong unang panahon, isa siyang football hooligan na nakatira sa Moscow ayon sa ulat. Bukod pa rito, isa rin siyang neo-Nazi na aktivista na ginugol ang malaking bahagi ng kanyang kabataan sa Germany. 2 taon matapos dumating sa Kyiv noong 2000 at 17 ipinagbawal din si Kapustin sa Schengen area. Malaking rehiyon sa Europa kung saan wala ng border check sa pagitan ng mga bansa. Kasama sa lugar na ito ang karamihan sa European Union, pati Norway, Switzerland, Iceland at Liechtenstein. Sa madaling salita, si Kapustin ay ipinagbawal ng maglakbay sa malaking bahagi ng Europa mula pa noong 2000 at 19. Itinatanggi ni Kapustin na naging neo-Nazi siya, pero inaming nagkaroon siya noon ng makakanang pananaw. Hindi mo ako makikitang nagtataas ng kamay sa isang Hitler salute, sabi ni Kapustin. Noong 2023. Gayunpaman, marami pa ring tanong ang pagpapatalsik kay Kapustin mula sa Schengen area kung sino ang ginamit ng Ukraine para lokohin ang Russia. Hindi mahalaga kay Putin ang pananaw ni Kapustin, kundi ang nagawa niya bilang pinuno ng Russian Volunteer Corps. Pinamumunuan ni Kapustin ang grupong mandirigmang Ruso na aktibong nagpapatalsik kay Putin at pinangangalagaan ang soberanya ng Ukraine. Sa katunayan, itinatag ni Kapustin ang Russian Volunteer Corps na may layuning pabagsakin si Putin at tiyakin na maibalik ang mga hangganan ng Ukraine sa kung ano ito noong 1971 hanggang mabawi lahat ng teritoryong sinakop sa Ukraine. Ipagpapatuloy ng Russian Volunteer Corps ang laban. At magaling sila rito kaya't makatuwiran ang 500,000 na inilagay ng Russia kay Kapustin. Sabi ni Militani, ang Russian Volunteer Corps ay isa sa mga kawili-wiling paramilitary group na sumusuporta sa Ukraine dahil sa kakaibang paraan ng pag-akit ng miyembro. Marami sa mga lumalaban ngayon sa Russian Volunteer Corps ay dating sundalong Ruso
na nahuli ng Ukraine kasama ng mga voluntaryong Ruso at mga emigranteng piniling magdala ng armas laban mismo sa lider na orihinal na nagpadala sa kanila sa digmaan. Kasama sa iba pang miyembro, ang mga emigranteng Ruso sa Ukraine at mga Rusong mula ibang bansa na nagtungo sa Ukraine para sumali sa Russian Volunteer Corps at lumaban kay Putin. Kaya si Kapustin ang muka at leader ng isang kilusan na nagpapakita na may mga Rusong tumututol kay Putin at isa itong napaka-epektibong unit. Nagdulot ng malaking problema ang Russian Volunteer Corps para sa Russia sa mga lugar sa hangganan ng Ukraine at Russia. Noong 2023, iniulat ng Center for Eastern Studies na ilang mga voluntaryong Ruso, kabilang na ang mga nagtatrabaho kasama ang Russian Volunteer Corps, ay nagsisikap na pabagsakin ang rehiyon ng Belgorod sa Russia. Marahil ay may layuning magbukas ng mga oportunidad para sa mga pag-atake ng militar ng Ukraine. Kasama ang isa pang grupong partisano na tinatawag na Free Russia Legion. Nakibahagi ang Russian Volunteer Corps sa mga operasyong sabotahe sa maliit na bayan ng Shebakino. Mas maaga, pinasabog ng mga voluntaryong Ruso ang dalawang kalsada sa hangganan ng Ukraine, Russia at Belarus. Noong Mayo 2023, iniulat ng New York Times ang sinabi ni Kapustin na nakontrol ng kanyang voluntaryong puwersa ang 16 na milya kwadrado ng teritoryo ng Russia sa mga hangganang rehiyon. Dahil dito, naging aktibo agad ang Russian Volunteer Corps sa digmaan sa Ukraine. Sa pamumuno ni Kapustin, delikado pa rin ang grupo, lalo na nang ipinakita ang mukha niya sa Peking video ni Hur. Maaring sabihing siya at ang Russian Volunteer Corps ay lumalaban ngayon sa Ukraine. Hindi malinaw kung sila ay nasa harap o likod ng mga linya ng Russia. Gayunpaman, sapat na ang pagsalakay sa Belgorod para ipaalam kay Putin kung gaano kadelikado ang taong gustong patayin ng Russia. Desperado rin ang Kremlin na patahimikin si Kapustin dahil sa kanyang ideolohiya. Sinabi niya, gusto niyang patunayan na kayang labanan ang isang tirano, na hindi permanente ang kapangyarihan ni Putin, at kayang abusuhin ng security services ang mga walang armas. Kapag nakaharap sa armadong laban, tumatakas sila. Noong 2023, hindi papayag si Putin na palampasin ang ganitong pananalita ng walang parusa. Sa kagustuhang mapatay si Kapustin, pinatunayan ni Putin na marami rin siyang pagkakamali tulad ng sinasabi ng leader ng Russian Volunteer Corps. Ang tanging nagawa lang ng Russia sa pamamagitan ng kanilang gantimpala ay bigyan ang Ukraine ng mas maraming pondo na magagamit nila para sa iba't ibang layunin. Pwedeng gamitin ang pera para bigyan ng gamit ang Russian Volunteer Corps o hikayatin ang iba na sumali. Ang 500,000 ay maaari ring makabili ng maraming first-person view drones. Sabi ng Defense Blog, ang ganitong drone ay nagkakahalaga ng 400 bawat isa. Malupit na irony para sa Russia kung gagamitin ng Ukraine ang perang galing Russia para pondohan ang paggawa ng drone na ginamit din sa pagpapeke ng footage ng pagkamatay ni Kapustin. Pero kung wala mang iba, ipinapakita ng Peking pagkamatay ni Kapustin na hindi pa rin natatagpuan ng Russia ang paraan para maresolba ang problema nila sa mga partisan. Dahil dito, dumarami ang mga kaso ng paninira at paniniktik na kadalasan ay ginagawa ng mga Russian na simpatya sa layunin ng Ukraine. Ang Russian Volunteer Corps at si Kapustin ay bahagi ng mas malaking anino ng hukbo na ginagamit ng Ukraine para saktan ang kampanya ni Putin sa digmaan sa abot ng kanilang makakaya. Tulad ng sinabi ng Atlantic Council noong Pebrero 2025, isang malawak na network ng mga aktivista ng sibilyang paglaban, mga partisan, at mga unit ng espesyal na puwersa, militar, ang kasalukuyang gumagana sa buong mga lugar ng Ukraine na okupado ng Russia. Nagsasagawa ng lahat mula sa mga kampanya ng impormasyon hanggang sa mga operasyong sabotahe. Ang pagkamatay ni Kapustin ay sinadyang makapagpahina sa moral ng ganitong mga kilusan. Pinapatunayan ng gantimpalang inialok kung gaano kaseryoso ng Russia ang panganib mula sa mga grupong ito, na posibleng magdulot ng paglago at mas maraming operasyon sa hinaharap. Ang mga Ruso na maaaring nag-iisip na magboluntaryo para sa Ukraine ay nakita na ngayon kung gaano talaga kahina ang Kremlin. Maaaring gamitin ang Peking pagkamatay ni Kapustin bilang epektibong patalastas ng mga grupong naghahanap ng recruit. Maraming ebidensya na ang mga grupong tulad ng Russian Volunteer Corps ay nagiging mas epektibo
Habang papalapit ang Pasko, ang mga ganitong organisasyon ay nagsagawan ng sunod-sunod na sabotahe na nagpabagal sa lohistika at tumama sa lakas ng himpapawid ng Russia. Nasusunog ang ligtas na sona ng Russia dahil sa malalaking pinsala mula sa Ukrainian partisan. Alamin pa sa video namin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa pagyurak ng intelihensya ng Ukraine sa Russia. Maraming salamat sa panonood.